Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Progressive Mindanao. Isinare niya ang video ni isang masipag na vlogger, si Jesus Busi Duki. Napakasipag nito, napakagaling. Siya na ngayon nag-i-inspect sa mga flood control project sa Ilocos Norte na parang takot ang DPWH mag-inspect. So ito, isinare niya, inspection niya isang flood control project sa municipality ng Adams, Ilocos Norte. Under ito ni Congressman Sandro Marcos. Pakita dito ang mga sira-sirang flood control dike. Ito, ang title dito is Must Watch. Sabi, Vince Dizon, dito wala kayong balak mag-imbestiga. Ano? Yeah. First District ng Ilocos Norte. Adam. At ito yung isang proyekto. Yan, Walang bakal sa loob. Oo. Ano point? Bumagsak doon. At kung makikita nyo, kung dito natin naanggunuhan yung camera, dadalhin natin dito, yung camera, dito, kukuhanan natin ng pahabang ganyan, makikita nyo yung distraction ng itong flood control mitigation project na ito. Di ba? Yan. So, ayan. Isa itong pagpapatunay na kahit umuulan, masama man ang panahon, kung may gusto kang gawin para makatulong ka sa bayan, eto, challenge ko sa mga vloggers dyan. Maghanap din kayo ng mga proyekto na sasabihin nyo na substandard, ghost, at kung sabihin natin na kinurap o kinurakot ng mga empleyado ng gobyerno. Kasama na yung ating mga politiko na pinagdududahan natin. Ito, Mr. Marcos, President Marcos, First District ng Lawag kay Sandro Marcos. Oh. Ano na ito? Kung gusto nyo, puntahan ninyo para malaman nyo. Baka yan ang ginagawa ng Wawang Builder na nagkakahalaga na 96,499,992.55. JC Pinero Construction Incorporated and Wawaw Builders. Bayad na ito, nagsimula ito ng June 30, 2024, pero walang sinasabi kung kailan makukumpleto. Ayan, ginagawa pa lang hanggang ngayon. So, umuulan man, masama man ang panahon, gusto natin ang katotohanan, gumawa kayo ng mabuti, maghanap din kayo ng mga proyekto na sasabihin ninyo na ninakaw ang pera ng gobyerno. Galing. Ito pa yung isang tulay. Ito pa, tulay. Dapat October 25 tapos na. At sa ngayon, ito yung kanyang kalagayan. Dito sa Barangay Estancia Pinig, Ilocos Norte. So, iniisa-isa natin yung mga proyekto, no? Hindi kaya nilang i-inspect, tayo mag-i-inspect. Tayong taong bayan, tayo yung magsalita, tayo magsaliksik para malaman natin kung ano ba talaga ang ginagawa ng gobyernong ito. Kasali ito sa 2025 national budget. Kaya nagtatanong tayo, Sandro Marcos, ano na? Sayang ang bayot. Yung syndicate ang bitubuwag. Ay. Ang pag-disay na wala. Salamat, kapatid Jesus Busi Duki. Ang sipag, ano? Marami na akong napanood na inspection niya na ayaw puntahan na ICI. Walang
I don't know ha, wala akong na-monitor na in-inspection ng ICI dyan sa Ilocos Norte. DPWH, wala rin. Ang sipag-sipag si Secretary Vince Dizon Kunuhay. Pagdating sa Ilocos Norte, parang, I don't know. Leyte. Meron bang nag-inspect sa Leyte? Sana may mga vlogger din sa Leyte na gagawa nito. Kasi Davao lang ang pinupuntahan eh. Davao, Bulacan, saan pa yung mga ibang... Grabe. Nakakapanghinayang, nakakagalit, ano ngayon? Pakisagot, Congressman Sandro Marcos. Sana mapanood niyo ito. Pakisagot, Secretary Vince Dizon, sana mapanood niyo ito. Nagtatanong ang taong bayan. Hindi nyo na maloko ang taong bayan ngayon dahil age of social media na ngayon. No? Sana marami pang katulad ni kapatid Jesus Busidoki na ako parang hindi ko na kaya gawin yung ginagawa niya. Kaya saludo ako. Sana mayroon pang mga vlogger para mabuking sila. Nasaan ang Pangulo nung una? Ang sipag-sipag niyang mag-inspect. Huminto. Si Mayor Magalong nung una, masipag. Biglang pinatigil. Nung ginawa siyang special investigator ng ICI, masipag. Biglang question na, "Uy, di mo man yan trabaho. Advisor ka lang, bakit ka nag-iimbestiga?" Ay, nako, wala na. Kaya, resign kaagad si Mayor Magalong dahil may pumipigil sa kanya. Baka ito ang kinakatakutan na mapuntahan ni Mayor Magalong ang Ilocos Norte ay patay sila dyan. Ngayon, mayroong vlogger na ngayon na umiikot. ICI, tapos na daw ang trabaho. Wala tayong magawa kung tapos na daw. Yun naman ang paniniwala ng nakakarami na intermission number lang ang ICI, sabi ni Congresswoman De Lima. Panakip butas lang. Lumalabas ang administrasyong ito, walang commitment na talagang panagutin ang mga nagkasala sa flood control scam. Ipalabas lang nila na may ginagawa kunoy para hindi magalit ang taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos nilang tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live to karon mo ni si Ate Matagalog Yero. So mo ni ang atupan ni Ate. Ginawa man ko. Dami kap. Bubusang bay. Ano ko rin mo pala? Babak. Ano anay kansang tanipet sa Nagyod og atop. Ug karon natin sa yung masulti nga nahumana og atop ang inyong balay.
taho sin ta nakapakay dagay duha abo dai ta balay dai ita. Oh. Ano limang ka? So pila na imong edad ite? 39 naman gud. 39. So, na kay anak? Kabalay. Na kay anak. Naa. So sa pila ka so walo. So aya pagid mo nakaatop sa inyong balay sa inyong abuhan lugar ni ninyo. Abuhan na. So mo lang abuhan nila ate ilang gihimo. So dako kayong pasalamat. Sige te, salamat po.